Amen. Praise the Lord. Sige po at tayo ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buong maghapon na biyaya mo sa amin. Sa lahat po ng mga nanalangin, nag-ayuno, nagbigay ng oras at panahon. Hallelujah. Upang ikaw ay papurihan, parangalan ng iyong mabuting pangalan. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat din po sa iyong mga salita na mula pa lang kaninang umaga ay nagbigay na sa amin ng inspirasyon. Nag-encourage na sa amin at lalo tigit nakagawa ng mabubuting bagay sa aming buhay. Pinuno mo po ang aming maghapon ng pag-asa, ng kalwalhatian, ng kaligayahan ng paglilingkod sa iyo. Kaya naman ngayong gabi, kami po'y punong-puno ng lakas. Hallelujah. Upang minsan pa'y papurihan at dakilain ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat rin po sa buhay ng lahat na nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang panahon, naglalaan ng bawat minuto, Panginoon, upang ikaw ay lalong makilala, lalong makita at madiscover ang iyong mga salita na siyang tunay na liwanag sa bawat isa sa amin. Tagumpay, Panginoon, ang aming buhay sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming Panginoon. At hindi na kami hahanap ng iba pang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ikaw po ay natatangi, ika'y kakaiba sa lahat at lalo tigit. Ikaw ang siyang Diyos na may pag-ibig, hindi lamang sa isa kundi sa buong mundo. Salamat po, Lord, at sa araw na ito, sa gabing ito, maluwalhati lamang ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa aming pag-aaral na iyong salita ay patuloy kang magdingning at mag-illuminate ang iyong mga salita. God be all the glory, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, I can see you. Oh, sabi mo muna sa likuran, I can see you. Thank you po sa ating worship team at sa buong kamanggagawa natin. Praise God and welcome to our July episode of Lights. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mukhang nagniningning ka ngayon. Amen. Nag-glow. You glow in the dark. You glow in the darkness because you are a light. Amen. Hallelujah. Sino dito excited sa buwan ng July? At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa courage na inilagay niya sa atin sa buwan ng June. Kaya sabihin mo sa katabi mo, matatag ka na. Sabihin mo sa kabila, matibay ka na. At sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako masyashaken. Amen. Kahit na anong balita pa dumating, ang tatanggapin ko lang good news. Amen. Sabi sa katabi mo, good news. And this is no other than but the Word of God. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay panibagong good news. Ang sabi ng salita ng Diyos, I am a light in the world. Sabi natin, 1, 2, 3, I am a light in the world. Amen. Hindi na ikaw yung dating dilim. O wag mo tingnan yung katabi mo. Madilim lang yung kulay niya. Pero maputi ka looban yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, lamang ang nagniningning. Tama ba? Tama po ba kapag ikaw ay nagniningning, ikaw ay lamang? Amen. Madali kang nakikita. Kaya pagkakainan na, pagka nagliliwanag, halimbawa, merong sa dagat, sa gitna ng dagat. Sinong unang makikita? Yung may liwanag o yung walang liwanag? Yung may liwanag. Kaya nga isa sa emergency kit ng mga is yung may liwanag. Sa tumatawid, sinong unang nakikita sa gabi? Yung nagliliwanag sa yung may reflector. Okay, sabi sa katabi mo, lamang ka ngayon. Bakit nagniningning ka? Ano yung kalamangan natin ay hindi dahil para mas lalo kang makilala or lalo kang sumikat.
Kundi kaya tayo ay nagliliwanag, ang nais ng Diyos sa ating magningning ka ay upang makita ang kalwalhatian at mapapurihan ang Diyos Ama natin. Amen. There's no other purpose but to give praise and glory to God. Kaya po kanina sa binasa ni Sister, ang unang tinapik doon is you are a salt. You are a salt. Salt. Sabi mo, maasim. Ay, maalat. Maalat. Kaya pala nung tayo yung mga bata pa, yun ang, hindi, maasim pala. Pag hinahalikan ka sa kilikili mo, maasim. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako maasim ngayon. Maalat-alat na. At mga konting panahon pa, amen. Tatabang na din. Cancel. Hindi, sabi mo sa katabi mo, mananatili kang maalat. Parang ang hindi magandang pakinggan. Okay, bakit? Kasi yung salt, yun yung kanyang identity. Kaya siya tinawag na salt dahil siya ay maalat. Amen? Amen. Hindi na siya salt kung hindi siya maalat. Baka asukal siya pag matamis. Praise God. At gusto ipakita sa atin ng Diyos na sa dalawang imahe sa binasa natin, isa ay salt, isa ay liwanag. It's an expression ng mga taong who belongs to Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, it's your distinction. Ang pagiging maalat at nagniningning. Amen. So may tatlong bagay ho tayong pag-aaralan ngayong gabing ito sa bagong theme natin for July. What does a light brings? Ano nga ba ang dala-dala ng liwanag? Number 1, the light brings opportunity. Ayan, ito palagi nating naririnig. Naghahanap kasi kami ng opportunity. Lord, kailangan namin ng bagong opportunity. Okay? So, katulad po ng mga asin, di ba yung asin nagdadagdag ng flavor? At kahit konti lang ilagay mo dyan, ang laki ng epekto niyan. Amen. Parang ikaw, malaki ang epekto mo sa katabi mo. Oo, pag di kanya nakikita, naaapektuhan yan. Pag lagi kang nakikita, naaapektuhan din yan. Amen. Konting kibot mo lang, apektado yan, for sure. Amen. So, yung pong asin ay nagtitext ng flavor sa mga kinakain, mga niluluto o sa pagkain. Ay katulad daw nating mga Kristiyano na kapag inilagay ng Diyos dito sa mundo, will give flavor. Anong lasa? Dapat yung taste will give a distinctive taste, kakaibang lasa. Sino dito gusto mo kakaiba yung lasa sa pagkain? Nung unang dating mo, parang sabi mo, di ka makakain. Pero ngayon, paborito mo na yung biryani. Di ba? Nung una, bahong-baho ka pa. Pero ngayon, bangong-bango ka na. Di ba? Dinala mo pa nga sa Pilipinas yan eh. Ganyan tayo yung sa una, di ba? Bakit? Kasi yung kanyang distinct taste ay minahal mo na. Ano pa? Yung amoy. Noong una dati, nung dating mo, bahong-baho ka dito. Pero ngayon, hindi ka naman nakakaamoy na. Hindi ka naman nakaparehas ng amoy ng amoy. Pero ngayon, nasanay ka na lang kasi. Amen. Kaya parang mabango na din sa'yo. Tama. Okay. So it give a distinct taste or nag-a-add siya ng flavor. Katulad din daw po ng isang Kristiyano, dapat pala yung buhay natin in the kingdom of God gives a distinctive taste in our attitudes, in our actions and speech. Lagi po nating naririnig, common na sa tao yan. Amen? Ay, common naman sa tao yung yung laging galit.
Common na yon yung magalit kapag sabi mo sa katabi mo, kakaiba ako. Mas lalo kang nagmamahal. Amen? Kapag nagagalit ka. Kasi sabi ni Jesus, love your enemies. So kailangan daw, ano pa, may mga distinction yung asin. Ito'y preservative. Sa iba, ito ay purifying agent. Preservative kasi pre-preserve. Sabi mo sa katabi mo, may preservative tayo. Pine-preserve natin kung ano yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. At sabi, there is a purifying agent. Para ka palang ano yun? Water filter. Purifier. Agent dito sa corrupted world. Ganyan ang mga disciple ni Jesus. Ngayon, tingnan naman natin, kasi nga number 1, light brings opportunity. Bakit? Basahin natin ang Matthew 5:13. Basahin nga po uli natin. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. So katulad po ng asin, ang liwanag, amen, ay meron lamang gamit kapag nagniningning. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magningning ka palagi. Ang ilaw ginagamit para magliwanag. Para yung mga nadidiliman ay maliwanagan. Para yung mga hindi alam kung ano yung daraanan, pag nag-ilaw ka, makakakita. Sabi mo sa katabi mo, yan ang gusto mo. Yung may kita. Amen. Para pagka nagliwanag, makikita mo yung beauty, yung ganda. Minsan, pag nagliwanag, nakikita mo rin yung kalat. Kaya, patay ilaw na lang. Ay, patayin mo yung ilaw o pikit mata ka na lang. Okay. So, light most frequently symbolizes purity. Amen. Tama po ba? Kaya nga sa watawat ng bansang Pilipinas, ano sinisimbolize ng kulay na puti? Huh? Balik tayo sa high school. Ay, hindi ko din alam. Kaya ako nga tinatanong sa inyo. Ha? Assignment niya yan, ha? Okay. Yung white daw, mostly it symbolizes purity. Amen. And goodness against sa filthiness or sa karumihan. At sa ating pong mga Kristiyano, purity means yung truthfulness, yung katotohanan, yung genuine. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka imitation. Hindi ka rin gaya-gaya. Amen. Tayo ay genuine. Ang dala-dala ng salita ng Diyos ay genuine truth and knowledge. At bilang opportunity na isang liwanag na magningning sa atin, it's our opportunity to know the truth. At kapag alam mo ang katotohanan, alam mo na tama ang iyong kinalalagyan. Amen. Tingnan po natin ang 1 John 1:5. So the light brings an opportunity for us to have favor, to see His blessing, to see His life, and to experience His salvation. Amen. Basahin natin 1 John 1:5. This is the message we have heard from Him and declared to you. God is light, in Him there is no darkness at all. Amen. Kaya po yung Diyos natin ay Diyos ng liwanag. Hallelujah. Sabihin natin, ang Diyos ko ay Diyos ng liwanag. Kasi without the light, there is darkness. But if there is light, there is no darkness at all. Totally. Kaya po si Satan symbolizes yung kanyang gawa like a dark or like darkness or his evil works. Okay?
1 Timothy 6:16. Ano ang sabi ng 1 Timothy 6:16? Who alone is immortal and who lives in approachable light, whom no one has seen or can see, to him be honor and might forever. Anak, Amen. lagay mo muna sa 15. Basahin din natin yung 15. Which God will bring about in His own time. Ayan. God, the blessed and blessed only ruler, the King of kings and Lords of lords, Ay, sino daw? who alone is immortal and who lives in an approachable light, whom no one has seen or can see, to him be honor and might forever. Ayan. Ang Diyos lang ang may ganyang katangiang kaningningan. Amen? Kaya kung gusto natin ng magandang buhay, kailangan nagniningning, nagliliwanag, nasa Panginoon lang. At siya nagbibigay sa atin ng opportunity na makakita. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakita mo na. So ang Diyos in the new creation, pagdating po natin dun sa tinatawag na New Jerusalem, or in the new creation, hindi nakakailanganin ng araw. Alam nyo ba na ang araw ay siyang nagbibigay liwanag sa atin ngayon sa mundo? Tama ba? Pag tinaas mo yung kilikili mo, nagdidilim. Noon yun, maputi na ngayon. Okay. Bakit ba kasi pag-usapin kilikili, no? Maulan. Ngayon, maulan ngayon. Konting labas lang, nag-iiyak. Tapos sa gabi, kaya tayo, ay nagliliwanag yung mga stars or yung moon. But in the new creation, in our New Jerusalem, wala na pong mga ilaw katulad ng street lights at katulad nitong mga ganito. At wala na ring araw. Bakit? Sobrang kaningningan ng Diyos ang magliliwanag sa atin. Amen. Kaya wala na doong putol ng Meralco. Wala nang magja-jumper. Praise God. Tingnan nga natin Isaiah 60 verses 19 to 20. Okay. Let's all read Isaiah 60. 60. Okay. 1, 2, 3. Ayan. The sun will no more by your light by day, nor will the brightness of the moon shine on you. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. Diyan muna. Amen. Ito po, pangako yan dun sa New Jerusalem. Pero ang sinabi ng Diyos, dito pa lang mararanasan mo na yan. Amen. Kaya pala dapat ang buhay natin full of grace, full of glory, and full of light. Yung bang hindi ka nagkakaroon ng sitwasyon sa buhay mo na hindi mo naiintindihan yung nangyayari kasi ang Diyos, bibigyan ka niya ng kaliwanagan pag nanghingi ka. Amen. Eh, gusto kasi natin ng iba, spoon-feed lahat. Ayaw mag-pray, ayaw makipag-usap kay Lord, ayaw sumimba, pero gusto na maganda yung buhay niya. Pwede mong ma-achieve yan dito sa mundo, but it will be temporary. Pero kung gusto mo pang everlasting, ito, yung source ng true light, yung source ng everlasting light, doon ka bumabad. Magliliwanag ka. Amen. Mahahawahan ka. Tingnan natin yung 20. Okay, 1, 2, 3. Your sun will never set again, and your moon will wane no more. The Lord will be your everlasting light, and your days of sorrow will end. Ayan. So, wala nang araw na sisikat, wala nang buwan sa kaya hindi ka na rin magbibilang anong buwan na ngayon.
wala ng buwan. O kaya sabi mo, ang bilis ng araw, wala ng araw. Sabi ni Edgy kanina, amoy araw po ako. Sabi ko, ako amoy gabi. Praise God. Amen. So wala na. Hallelujah. Ang gusto ng Diyos, maligaya at nagniningning ang buhay natin. It's our opportunity to be with the light. Ngayon, nasa dark world tayo. Amen? Ngayon po, mga oras na ito, nandito tayo sa madilim na mundo. But the time will come, the opportunity will come that one day, doon na tayo sa hindi na dumidilim, kundi punong-puno ng kaningningan. Pero ngayon, habang may opportunity to be in the light, be in the light. Amen? Number 2, the light brings responsibility. Yun lang. Ayun lang. Alam niyo po, kapag ikaw ay tinawag na ilaw at hindi ka nagliliwanag, yes, big problem. Problem bigger. Ba't ka tinawag na ilaw? Kasi kailangan mong lumiwanag. Tingnan nga natin, Matthew 5:14. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Okay, 1, 2, 3. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Amen! Hindi kahit anong takip sa'yo, hindi ka matakpan. Yung Dubai, kapag ka umaangat na yung, pag nagbiyahe ka ng gabi, sa gabi ka bumiyahe, mapera tulog ka, nandun ka pa lang sa, nagte-take off pa lang, tulog ka na. Hindi mo makikita yung, yung ganda ng ano. Grabe ka naman, di pa nakain. May mga ganyan nakaupo lamang nakatulog na. Sa pag-gising niya, nasa Pilipinas na siya. Umaga na. Di ba pag po umaakyat yung eroplano, pag ganyan, ay, ang ganda ng, hinahanap ko nga yung bahay namin. Dati na nandun pa kami sa may, sa may Algorer ba yun? Doon pa kami nakatira. Ang lapit lang ng nung eroplano doon. Daanan. Pagka tinitingnan ko, ito yung aming bahay. Hinahanap ko. Okay. Makikita niyo po, ang ganda ng Dubai talaga. Sobrang nagliliwanag. At pag nakakita ka na lugar na madilim, alam mo na yon, huwag kang pupunta doon. Baka satwa yun. Maraming partition. Grabe, no? Ha? Giniba na yung mga partition. Kahapon po nakatanggap ako ng memo sa bahay doon sa amin. Na yun nga, kung meron nga daw mga partition, mayroon daw mag-check in 14 days. Tanggalin na namin yung partition at makipag-coordinate na daw kami doon sa building namin, admin. Pero sabi ko, wala. Kalat lang meron. Sabi ni Danessa, ate, pag nag-check uli yung hindi naman partition na patatanggal, kalat yung Amen. Kasi, ayan, may kalat talaga. But praise God, amen. Dahil may liwanag, nakita namin may kalat nga, may ipis na nga din Tayo ngay maglinis sa pastoral. Samahan niyo kami. Buong church, doon tayo maglinis. Tapos pag kailangan niyo yung tulong ko, sasama ako sa inyo. Linisin natin yung kwarto niyo. Okay, ang sabi po ng salita ng Diyos, it is not a command for you to light. Pero sinasabi sa iyo, you are already a light. Ilaw ka. Sabi mo sa katabi mo, ilaw ka. Sabi mo sa kabila, liwanag ka. Hindi ka dilim. Hindi ka rin kadiliman. Minsan, expression mo pa yon. Naghahari na naman ang kadiliman sa buhay ko. Hindi na. Noon yun. Noon yun, may kapangyarihan pa ang kadiliman. Pero ngayon, amen, ikaw ay liwanag. Sabihin natin, I am a light. It is not a suggestion. Hindi yan sinasuggest ni Jesus. Kino-confirm niya sa'yo yan. Sinasabi niya sa'yo ngayon na paano ka naging liwanag?
Kung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos sariling tagapagligtas, hindi ka nagniningning sa sarili mong kakayanan. Kaya ka nagliliwanag dahil ang tinanggap mo ay liwanag. Ngayon tingnan mo ang buhay mo. Bakit kaya medyo madilim? Baka walang liwanag. Brown out. Baka iba ang pinaghahari mo pa. Amen? Amen. Pero kapag ka ikaw, nakikita mo yung ganda ng buhay mo. Ilan dito nare-realize niya, ang ganda pala ng buhay niya. Amen. Yung giliw na giliw ka tuwing umaga, ang ganda ng araw ko ngayon. Walang sisira ng araw ko ngayon. Walang makakapagpadilim ng paningin ko ngayon. Napasok ka sa opisina, sabi mo, yan na yung boss mo. Talaga nakapikit ka na agad. Hindi. Ayaw mo makita. Praise God, sabihin mo sa katabi mo, nagliliwanag. Again, a light brings responsibility. It's a responsibility to shine. Huwag kang mahiya kung ikaw ay tinataas ng Diyos. Amen? Huwag kang mahiya kung promote ka ni Lord. Hayaan mong magningning ang glory ng Diyos sa buhay mo. Naku, ang dami ko nare-receive ng mga good report. Ako unang natutuwa pag kayo nakakatanggap ng magagandang balita mula sa inyong mga amo, sa inyong pamilya. Sabi mo sa katabi mo, kasunod ka na. Noong isang araw, isang linggo bago umuwi yung boss ko, nagkaroon nga kami nakwento ko na ba ito sa inyo? Nagkaroon kami ng meeting, yung managers meeting, dun sa office namin. Naabutan niya ako nagpe-pray dun sa So sabi niya sa akin, Lani, you pray for us. Sabi ko, yeah, I always pray for you. Maya tinawag ako, sabi, pumunta ka dito at sumama ka dun sa pagre-report. Sabi ko, ano i-re-report ko? Di sinama po ako. Sabi nung may-ari, next month, ako na daw magre-report. Hindi ako naka-imik. Kasi di ko naman alam kung ano yung mga nire-report doon eh. Tapos, pangalawa, nagpaalam yung amo ko, nagbakasyon. At sabi niya, inihahanap daw niyan. May chinismis ko na, Yung, yung kanyang anak, ina-arrange niya ng marriage. Sabi ko, wow, praise God, kasi dati kako, ganito pa lang yung ganito pa yung anak mo. Ngayon ikakasal na, naunahan pa ako. Yun yung gusto kong sabihin. Sabi ko na lang, send my regards to your daughter. Because before she's like this only. And then now, oh no, your baby is now coming into another chapter of her life. Tapos sabi niya sa akin, Lani, you pray for us also. Para daw nga, mapili, maging maganda yung kanilang magiging kalalabasan ng kanilang pag-a-arrange. Sa loob-loob ko Sabi ko, Lord, thank you. Kasi nakakatuwa lang na, alam mo yun, mga amo mo nagpapapray sa'yo. For the glory of God, amen? For the glory of God, they know you. Alam nga ba nila sa opisina nyo na Kristiyano tayo? Amen? At sasabihin sa'yo, the priest is coming. Priest. The priest, pastor is coming, or kung ano man ang tawag sa'yo. This is religious, this is spiritual. Kagabi, nandun kami sa isang hotel, ang sabi I know these people, tayo daw, alam nila na kailanman hindi na-check ng nag-check ng mga ginagawang dito. But praise and glory to God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, praise God, nagniningning ka. Alam nyo po, isa sa pinakamasarap ma-achieve mo sa opisina mo, yung magpa-praise sa'yo, yung mga kasamahan mo. Pero yung palaging yung palaging magpapasa ng trabaho sa'yo, di ba? Tuwa ka ba nun? Pagpe-pray kita, halika. Pagpe-pray kita. But glory to God. Amen. Dapat nagniningning. Hindi ka nagsasalita kung ano o ano man. But praise God, kagabi nga, usapan din namin doon, sabi ni Kias, naniniwala sila na si Jesus Christ ang babalik. Grabe, natuwa yung puso ko.
sa mga sa kanilang relihiyon. Oh, praise God. Really? You believe that Jesus Christ is coming back? They believe that Jesus Christ is coming back. Kaya nga lang, may kulang. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. But in any way, ang nakakaano lang doon is, konti na lang, malapit na. Konti na lang isang hakbang na lang siguro yun. Nandun na rin sila sa ganong pananampalataya. So we need to share. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong i-take yung responsibility. Amen. Kung hindi magniningning o magliliwanag ang ilaw, hindi makakatulong sa nadidiliman. Sino dito may bumbilya sa bahay? Tapos nung pinindot mo, hindi nagliwanag, pero sabi mo, oh, okay lang yan. Gabi, hindi nagliliwanag. Kami. Sabi ko, nagkukuti-kutitap na sa kitchen. Palta na yan kasi di akala ko okay na. Maya-maya dun sa lobby. Nag-ano na din. May lobby kami sa bahay. Parang hotel lang yan eh. Nag-aandap-andap na din. Palitan na din yan. Kasi nga, baka madapa si Caleb. Dahil, lobby ni Caleb yun. Amen. So, again, kung hindi ka magdiliwanag, hindi ka magniningning, yung pagiging ilaw mo, hindi mo nasiserve yung responsibility mo. So we should shine our light. Meron bang panahon na hindi ka nag-shine? Na hindi mo nagagawa ang responsibility mo? Yes. Kapag hindi ka nagniningning or hindi mo sinishare yung liwanag sa dilim. Amen. Kaya sabihin mo mula ngayon, I will share the light of Jesus Christ. Ay wala naman tayong ibang ipapahayag kundi yung liwanag lang na dala ng Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi niya? John 8:12. Basahin natin. In John 8:12. Okay, 1, 2, 3. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Makikita niyo po, ang laging, yung iba, sa deliverance, pinalalayas yung dilim. Pero sa totoo lang po, yung dilim, hindi mo mapapalayas yan. Ang kailangan, magliwanag ka. But you can rebuke yung ruler of the darkness. Yan. Siya yung pwedeng palayasin. Pero kung makikipag-partnership ka sa kanya, dalawa kayong lalayas. Kasi nga, hindi mo pwede. Sabi sa katabi mo, huwag kang sasama. Dito lang tayo sa liwanag. Amen? Kasi si Jesus, sabi niya, siya yung liwanag of this world. And whoever follows me. Siyempre, dahil sa kaningningan ng Diyos, amen, siguro kung i-illustrate natin, gaano kaningning, nakakita na ba kayo ng, hindi spotlight anong tawag sa ganon? Floodlight. Flood ba? O flag? Minsan naiba yung tinig ng tenga ko Flood, as in baha. Ano spelling? F-L-O-O-D. Baka mamali na naman ako Floodlight. Yung mga pang-construction din ba yon? Minsan sa construction, minsan sa concert. Yung mga ganon, sobrang lakas ng ilaw nun. Ilang voltage kaya yon? Watts? Ano ba? Kunwari ako ano ba? Bahala na kayo. Pero watts yon? Ilang watts? Mga 1,000 watts. Yung LED, ilang watts lang yun, yung mga bumbilya natin. Ito, mga ilan to? Mga 30, ganyan. Di ba maliwanag na? Imagine, ilang kayang lingning yon. Isang ganun lang ang dalhin mo. Kaya nang paningningin yung barangay.
Ibig sabihin, kung nandun si Jesus Christ at siya yung ganong kaliwanag, wala talagang dilim. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo kay Jesus. Kapag lumayo ka sa liwanag, malapit ka sa tama. Pag lumalayo ka sa liwanag, lumalapit ka sa dilim. Eh, hindi na yun ang buhay natin. Amen. Amen. Sabihin natin, Jesus is my light and I will light as my responsibility. And last, number 3, what the light brings. A light brings your destiny. Yan. Destination po natin yan. Di ba akala natin, pagka tayo namatay, madilim. Kasi nandun daw sa ilalim ng lupa. Pero dito, sa mga nasa Panginoong Jesus, you will not see darkness. You will never experience also darkness. There is no darkness at all. At the same time, wala na yung curse ng death sa atin. Amen? Tingnan nga natin ang salita ng Diyos muna sa... Okay, balikan po natin ang Matthew 5:14. Okay, 1, 2, 3. You are the light of the world. A city on a hill that cannot be hidden. Actually, it gives a light into the prophetic word of Isaiah. Tingnan natin, Isaiah 60, verses 1 to 3. Hanggang dito na lang para marami pa tayong pag-usapan sa mga susunod na linggo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tuwan-tuwa ako, nandito ka ngayon. See you again. Okay, ready? Basahin natin. 1, 2, 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rise upon you. Okay. See, darkness cover the earth, and thick darkness is over the peoples. Ulit. Makikita nyo dyan, no? See, darkness covers the earth. And thick darkness is over the people. Sobrang dilim. Amen? But, 1, 2, 3, the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. It is a prophetic city that is being described ni John dun po sa Revelation 21. Amen? Na kahit sobrang dilim, ay ikaw ay magliliwanag. So ano nga ba ang ginagawa ng liwanag dun sa tinatawag na cities on a hill that cannot be hidden? Ito po ay ang kaningningan ng New Jerusalem. Amen. Sabi mo sa katabi mo, be excited. 1,000 years in millennial years. Kapag ka nando 1,000 reigning years na walang gutom, walang kadiliman, puro na lang, puro glory ng Diyos ang ating mararanasan. Kaya sabi mo sa katabi mo, destiny natin yan. And bilang isang anak ng Diyos, we must shine. Hallelujah. Katulad ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po lahat ay magsitayo at sabi mo sa katabi mo, excited ako sa kaningningan mo mula sa Panginoong Jesucristo. Amen. So, awitan lang natin si Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoong Jesucristo at sabihin natin, lamang ang may kaningningan ng Diyos. Amen. Hindi para magyabang, kundi para magpasalamat at makita ang kaluwalhatian ng Ama natin sa langit. Kaya salamat po sa inyong buhay at I pray, amen, continuously ang pagningning ninyo kahit nasan kayo. Yung ilaw, hindi yan namimili. Amen. Basta naka-on,
magliliwanag yan. Alam nyo ba ngayon, uso yung mga yung mga censored light. Yung bang pagka may dumaan, nagniningning ka. Ikaw may dumaan o hindi, nagniningning ka. Amen? You are always shining and you keep on shining. Amen? Sabi natin, I keep on shining. I have the light of Jesus Christ na hindi namamatay, hindi nalolobat, kundi nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So now let's confirm these verses with the song, Light of this World. Amen.